Noong nakaraang linggo, nakita ko ang bidyong ito at mahalaga para sa'yo na mapanood mo ulit ito. Pagkatapos, isasabihin ko sa'yo kung bakit mahalaga na mapanood mo ulit ito. Dahil kailangan mo makilala ang mga taong unti-unting ginigiba ang kanluraning sibilisasyon, isa-isang piraso. At talagang gumibilis na yon. Mayroon akong ibang pananaw tungkol dito. Sige, ituloy mo. Ang definisyon ng kabaliwan ay paulit-ulit na ginagawa ang isang bagay, ginagawa ang parehong bagay at palaging nabibigo. Hindi mo sila mapipigilan. Nasabi ko na ito noon, ilang taon nang nakalipas sa programa mo. Bumaba ka sa tabing dagat, salubungin mo ang mga taong ito. Sila mismo ang definisyon ng mga negosyante. Naglakbay sila, ginamit ang lahat ng kanilang ipon, tumawid sa mga disyerto at mapanganib na karagatan. Nilampasan nila ang lahat ng pagsubok. Sila ay mga negosyante. Salubungin mo sila sa tabing dagat. Bigyan mo sila ng tulong para makapagsimula ng negosyo. Magiging matagumpay silang mga negosyante sa loob ng 10 taon. May ilan nang akong pasubali. 2 pasubali. Wala akong interes sa mga kaawa-awa niyang pasubali dahil wala namang halaga ang mga iyon. Kaya ang mga taong sinasabi niyang mga negosyante ng ating panahon, sila ang tinutukoy niya. Nangyari ito sa Polonya. Kahit ang Polonya ay hindi ligtas, mga kaibigan. Tingnan niyo ang mananakop na ito dito. Ang negosyante, ayan sa loko-lokong ito. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Kailangan mo makilala ang mga taong ito. Jeremy Vine. Hindi, sa tingin ko pangalan niyo ng palabas. Basta siyang lumapit sa kanya. Tapos biglang sinuntok ng todo itong walang kamalay-malay na lalaki. At boom! Nawalan siya ng malay. At tulad ng nakikita mo, gumugulong siya. At tulad ng isang duwag, tumakbo siya palayo. Ito ay sa Poland, by the way. Kakakalabas lang nito, malamang ilang. Oras pa lang na nakalipas. Mayroon akong isang buong folder ng mga ganitong video. I-folder ako. Ipakikita ko sa'yo ang properties ng folder na yon. Ito ang akin. Ganito ang itsura ng folder ko. 3.07 gigabytes ng data. 365 na files na katulad niyan. Ito ang mga migranteng ito, mga mananakop, mga negosyante, mga pasaway. Oo. At hindi pa ito, 10% ng lahat ng nakita ko. Dahil hindi ko naman sinesave lahat ng video. Pinipili ko lang ang isesave. Dati, nagsisave ako ng maraming video. Ngayon, hindi na ako nagsisave ng kahit anong video. Kasi, alam mo yon, tingnan mo, may 300 videos na ako. Kailan ko pa mapapanood lahat ng mga ito? Kaya yon, isa lang yung siraulong tao. Oo. Baka iniisip mo, siguro nasa gilid lang sila, alam mo yon? Nasa dulo ng ating political spectrum, mga sobrang kaliwa. Mga woke na siraulo, siguro hindi sila ang karamihan. Tingnan mo itong video mula sa GB News. Gumawa rin ako ng video nung nakaraang linggo tungkol sa mga NGO na ito. Tingnan mo ito. Ito ang mukha ng mga siraulong ito. Ito ang mukha nila. Ito ang mga babae na nagtatrabaho para sa napakaraming NGO na ito. Sila ang nagpapadali at hayagang lumalabag sa mga batas ng Europa at UK sa pamamagitan ng pagtulong sa pagdating at paglilipat ng mga illegal na migrante na ito. Kaya ang GB News ay nag-imbestiga pa ng kaunti tungkol sa mga taong ito. Kaya panoorin natin ang video na ito ng sabay-sabay. Ngayon, para sa eksklusibong investigasyon ng GB News ngayong gabi, maaari naming ibunyag ang nakakagulat na sitwasyon ng mga NGO para sa mga migrante na nagpapadali at sumusuporta sa ilegal na migrasyon sa buong kontinente ng Europa. Destinasyon, Hotel Britannia. Sa inyong mga screen na yon ay isang polyeto na natuklasan ng chairman ng Reform UK na si Lee Anderson sa Loon Plage, malapit sa Dunkirk, na ipinamamahagi umano sa mga migrante na ayon sa kanya ay isang gabay para mapabilis ang pagpasok ng mga illegal na imigrante sa Britain. Ngayon, hindi natin alam kung sino ang gumawa ng mga polyeto, pero naglalaman ito gaya ng nakikita ninyo sa inyong mga screen ng isang QR code. Kapag in-scan mo ito gamit ang iyong telepono, dadalhin ka nito sa website na ito. Ngayon, ang alarm phone na isang NGO na inilalaruan ng sarili bilang isang hotline para sa mga tinatawag ilang boat people na nasa panganib. At ang pangmatagalang layunin nito ay lumika ng open borders at kalayaan sa paggalaw para sa lahat. Sige mga kaibigan, may teorya ako, okay? Gusto ko ibahagi yan sa inyo. Gusto kong ibahagi yon sa inyo. Naminiwala ako na at ito ay tungkol sa sibilisasyon ng tao, tuwing may kinalaman ng mga tao, tuwing may kinalaman ang mga nilalang na may malay. Ang kinabukasan natin ay hinuhubog ng tuloy-tuloy na labanan ng mga kwento o naratibo. Oo, tama? Sa ngayon, may naratibo tayo sa kanluran kung saan naniniwala ang mga tao na dapat may open borders, kalayaan sa paglalakbay, pantay-pantay tayong lahat, at kung ano-ano pa. Yan ang isang naratibo. Isang ganap na sira at baliw na naratibo. Kung tatanungin mo ako, at kung tatanungin mo ang kahit sinong matinong tao. At sa kabilang banda naman, mayroon tayo mga matinong tao na sa matagal na panahon ay tinawag na mga rasista, makitid ang isip kung ano-ano pa. At malinaw na may mga taong katulad ko na nagsimulang lumitaw na hindi akma sa stereotype. Hindi ako tubong Europeo at hindi rin ako puti.
Pero sinasabi ko rin ang parehong bagay tungkol sa mga kulturang ito at sa mga taong ito. Kaya malinaw na lumalago ang panig natin. Ang kwento ng panig natin ay lalo nang sumisikat, kaya may tukso na isipin na baka may sabuatan. Sige. At hindi ko sinasabi na walang masasamang tao na sumasang-ayon sa kwentong ito. Kaya natural, kusa lumalago ang kwento mula sa etika ng tao. Pero pagkatapos, may mga oportunistang tao na pumapasok at sinasamantala ito. Halimbawa, may nagpopondo sa mga NGO na ito. At hindi ko iniisip na mahirap para sa gobyerno ng Britanya na alamin kung sinong nagpopondo sa mga taong ito. Madalas lumalabas ang pangalan ni George Soros at naiintindihan natin kung bakit naniniwala si George Soros sa mga paniniwala niya. Malinaw na marami siyang pinansyal na interes, pero isa rin siyang kaliwang radikal na woke at parang baliw. Alam mo, may mga ganitong pananaw din siya. Kaya ang mensahe ko sa aking mga tagapanood ay hindi tayo dapat basta-basta dahil gusto nating maintindihan ang mga nangyayari sa paligid natin. Kaya hinahanap natin ang motibo at pansariling interes. Oo, gaya ng sinabi ko, tiyak nakasangkot ang mga taong yon. Pero hindi lang sila ang tanging nagtutulak. Ang mga taong ito, ang babaeng ito na ipinakita ko sa inyo, ang babaeng ito na ipinakita ko sa inyo, ang mukha ng kabaliwan ng kaliwa. Naniniwala siya rito. Talagang naniniwala siya rito. At napansin din natin na may ilan sa mga babaeng ito na talagang naniniwala rito dahil may kakaibang hilig sila. Siyempre, hindi ko pwedeng ipatugtog ang ilan sa mga video na ito. May isang video na isang babae na ganun din na nakikipagtalik sa isang Aprikanong migranteng ilegal na dumating sakay ng bangka mismo sa gitna ng kalsada. Ilalagay ko ang link sa description box. Pwede ninyong tingnan mismo. Binabalaan ko kayo, hindi nyo na ito makakalimutan dahil nung shinare ko ito sa Twitter ko, pinagsasabihan ako ng mga tao ko. Sabi nila, Haris, sana nagbigay ka man lang ng babala. At marami na akong pinatugtog sa inyo ng mga ganitong video kung saan ang mga babae ay, ewan ko, may kakaibang hilig talaga. Sige, kaya maraming emosyon ng tao, etika at pananaw sa politika ang nagtutulak sa kwentong ito. Kahit na hindi ito pang matagalan, kaya matatalo ang panig na yon. Pero hindi naman lahat sila ay sira ulo o sakim sa pera. Nakatira pa rin sila sa mundo ng ilusyon, gaya ng makikita mo mamaya sa video na ito. Pero mas lalo pa itong nakakagulat. Tatawid ka ba sa Mediterranean sakay ng bangka sa isa sa mga rutang ito? Kung sakaling magkaroon ng emergency sa dagat na may bangka o may mga tao sa bangka, tawagan ang Coast Guard ng bansa. Makikita mo ang mga numero dito. Pagkatapos mo makontak ang Coast Guard, tawagan ang numero ng aming alarm phone. Wala kaming mga bangka o helicopter para sa pagsagip, pero meron kaming kaalaman at kakayahan na puwersahin ang mga Coast Guard at mga pambansang otoridad na tumulong. Nakakagulat ito. Mga ginang at gino, tama ang narinig ninyo. Mayroong isang video mula sa website ng Alarm Phone kung saan hayadan nilang ipinagmamalaki ang pagpilit sa mga pambansang autoridad na basta na lang papasukin ang mga illegal na imigrante. Pero may iba pa. Bago ka umalis, ihanda mo ng mabuti ang iyong sarili. Ang magandang life jacket ay maaring magligtas ng iyong buhay sa oras ng emergency. Magdala ka ng sapat na gasolina. Madalas na nagkakaproblema ang mga bangka dahil sa kakulangan ng gasolina. Magdala ka ng sapat na inuming tubig. Sa oras ng emergency, ang tanging paraan para makatawag ng tulong kapag ikaw ay nasa panganib ay ang paggamit ng satellite phone. Hindi ka panipaniwala. Dahil kung nag-aalangan ka tungkol sa mga detalye ng lantaran at ilegal na pagpasok sa Europa, huwag kang mag-alala. Sagot ka ng Alarm Phone. At mayroon itong kumpletong battle plan. Pero ito ang talagang mahalagang bahagi. Kami ang Watch the Med Alarm Phone, isang transnational na network ng mga tao na lumalaban sa European border regime. Hinihiling namin ang ligtas na paglalakbay papuntang Europa at kalayaan sa paggalaw para sa lahat. Tama ang narinig mo. Lumalaban sa European border regime. Hinihiling namin ang kalayaan sa paggalaw para sa lahat. Pero may higit pa dyan. Dahil ang website ng Alarm Phone ay nag-uugnay sa isa pang NGO para sa mga migrante at tinatawag silang Captain Support. Kapitan Suporta. Gusto mo bang makita ang mga Kapitan Suporta na ito? Kung nagtataka ka kung sino ang mga taong ito, sila ang mga iyon. Ito ang mukha ng mga taong iyon. Sila ang mga kaliwang liberal na babae. Makikita nyo rito ang mga NGO worker na tumutulong sa mga ilegal na imigrante sa kanilang paglalakbay. Mukhang masaya sila ngayon. Mga kaibigan, Mga ideolohikal ang motibo, mga kaibigan. Mga tao may ideolohikal na motibasyon ang mga ito. Tulad ng sinabi ko, may tukso na isipin na may pinansyal na benepisyo na kasangkot dito. Magkakaroon talaga niyan. May nagpopondo sa mga NGO na ito at tinitingnan ng mga taong iyon mula sa kanilang pananaw. Mula sa mas mataas na perspektibo. Dahil mas mataas sila sa hierarkiya ng sibilisasyon ng tao. At gagawin nilang sarili nilang mga kalkulasyon.
Pero sa pinakaugat nito, kahit ano pa yon, palagi silang umaayon sa mga pamantayan. Ito marahil ang napapaliwanag kung bakit nagbabago ang mga sistema at lipunan sa paglipas ng panahon nang hindi nagdudulot ng alarma. Dahil ang mga taong kasali, mga taong laging nagpapakilala ng mga bagong kwento dahil ang ating moralidad ay umuunlad. Nagpapakilala sila ng mga bagong etikal na punto. Halimbawa, alam mo, itong mga taong ito, bakit ka pinapayagang maglakbay sa 150 bansa gamit ang iyong Australianong pasaporte? Bakit? Bakit hindi pwedeng pumunta ang isang taga-Congo sa UK kahit kailan niya gusto? Alam mo, parang dapat may kalayaan sa paglalakbay. Dapat may pagkakapantay-pantay at ibepe. Ang mga taong ito ay tumatakas mula sa pag-uusig. Karapat dapat din silang magkaroon ng pantay na oportunidad sa ekonomiya at ibepe. Ipinapakilala nila ang mga bagay na ito. Ito ay, huwag mo akong intindihin ng mali. Ito ay mga pananaw na talagang mapangakit sa usaping moral. At lahat ay napipilitang umatras muna at hindi agad sumagot o kumontra. Sa ngayon, marami sa atin ang nagsasabi, pasensya na, hindi namin problema yan. Pasensya na kung tinadad ka ng tito mo sa 20 piraso. Nakakalungkot para sa'yo. Pasensya na. Ipinanganak ka kasi sa isang napakapangit na bansa. Pero hindi namin problema yan. Hindi namin kayang akuin yan. Na yon, sinasabi na natin yan. Pero 10 taon na ang nakalipas, wala talagang may lakas ng loob na magsabi niyan. Kaya nga sinabi ni Angela Merkel na kaya natin yan. Nakalimutan ko na yung katumbas na salita sa Aleman, sa German, kasi naging notorious na catchphrase yon. Hindi natin kayang sabihin yun noon, pero ngayon kaya na natin kasi nagkagulo na ang lahat. Pero hindi lahat sa atin. Dito na pumapasok ang dokumentaryong ito. Sa video na ito, mabibigay kami ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paraan kung paano ginagawang kriminal ang mga taong naglalakbay dahil sa pagpapatakbo ng mga bangka. Ano ang kanilang mga karapatan at paano makakakuha ng legal na suporta. Kung gusto mong mag-organisa ng legal na suporta para sa iyong sarili, mga kaibigan o kamag-anak, Ang mga Europeo ang magbabayad para dito. maaari kang makipag-ugnayan sa Captain Support Facebook page kung saan tutulungan ka nilang makahanap ng legal na tulong. Dapat ay may kakayahan ang bawat isa na makalipat, makatakas at manirahan saan man nila gusto. Wow! Ipagpatuloy natin ang laban para sa isang mundo na walang hangganan at para sa malayang paggalaw para sa lahat. Dapat payagan ng lahat na manirahan kahit saan nila gusto sa isang mundong walang hangganan. Mukhang sina Captain Support at Alarm Phone ay hindi lang pabor sa ilegal na imigrasyon. Mukhang pabor din sila sa mga nagpupuslit ng migrante. At para kumpletuhin na para sa lahat ng mga migrante na hindi marunong mag-Ingles, huwag mag-alala. Mayroon namang mga serbisyo sa 16 na banyagang wika, kabilang na, syempre, ang Arabic. Kaya tingnan natin ang debating ito. Kung paano nagaganap ang debat dahil gusto kong sagutin ang lahat ng sinasabi ng taong ito. Napakapanganib at ubod ng katangahan at kabaliwan nito na talagang sumasalamin sa pinakamalaking suliranin ng sibilisasyon sa ika-21 siglo. Ano ang gagawin sa mga taong makasarili, ngunit labis ang simpatya na parang nagpapakamatay? Anong gagawin sa kanila? Ng Attorney General Sir Michael Alice at ning mega mahayag at broadcaster na si Matthew Stadland. Mga Ginoo, malalapit kayong kaibigan ng palabas. Maligayang pagdating sa inyong dalawa. Nakalimutan ko ang pangalan ng taong ito dahil biglang sumingit si Patrick Christie. Hindi ko alam ang pangalan ng huling taong binanggit niya. Kasama ko ngayon sa studio ang aking panel, ang dating Conservative Attorney General na si Sir Michael Ellis at ang mga mamamahayag at Matthew broadcaster Stadland. Isalin na si bilang Matthew Matthew Stadland. Stadland. Mga Ginoo. Isa siyang mamamahayag. Sige, ayos lang. Hindi na ako nagtataka. Pareho kayong malalapit na kaibigan ng programang ito. Maligayang pagdating sa inyong dalawa. Matthew Stadlin, magsisimula ako sa iyo. Nakakagulat talaga ang kapal ng mukha nito. Namimigay ng mga polyeto sa mga legal na migrante na nagsasabi tungkol sa pantaas at pagbaba ng tubig dagat, tungkol sa kondisyon ng dagat, tungkol sa panahon, tungkol sa kailan at sino ang dapat tawagan. At kapag nakarating ka na sa Britanya, kung sino ang dapat kontakin para tulungan kang makapasok sa isang paupahang bahay na pinagsasaluhan ng ilang umuupa na malapit sa iyo. Talagang garapalan ito. Hindi ka panipaniwala. Pasensya na sa pagtawa pero sobra mo itong pinalalaki. Ibig kong sabihin, naiisip ko yung malalakas na boses ng Amerikano sa sinihan na nagsasabing panuurin mo ang susunod na pelikula. Nagtatanim ka ng takot sa ating mga kababayan, Martin? Sinusubukan mong. Paano mo ito ipapahayag sa kanila? Sandali. Sinusubukan mong kumbinsihin ang mga Brito na tayo ay kinukubkob, na tayo ay nahaharap sa isang pananakop. Sa tingin ko, si Suella Braverman ang nagsalita tungkol sa pananakop noong siya ay Home Secretary. Lubang hindi makatwiran at irresponsableng pananalita. Kung tayo nga ay nahaharap sa isang pananakop, haharapin natin ang mga taong dumarating na nagbabanta sa atin, na sinusubukang saktan tayo at papatumbahin natin sila agad. Hindi. Ikaw, yun lang ang problema. Kita mo kung gaano katanga ang mga taong ito. Kasi ulit, ang mga taong ito, hindi ko alam kung ano yun. Kulang ba sila sa talino? O kulang sa pag-unawa sa ibang sibilisasyon o kultura kung paano gumagana ang mga bagay?
Sinasabi niya, aatakihin daw tayo, guguluhin tayo. Sinasabi na nila sa iyo kung anong gusto nilang gawin. Pakinggan mo ang taong ito. Mukha ba siyang isang mahirap na tao na tumatakas sa pag-uusig, natatakot at tumatakbo para sa kanyang buhay? Mukha ba siyang ganon? Hindi ako nandito para magkwento. Nandito ako para mamuno. Utang ina. Para mamuno. Nandito ako para mamuno. Para mamuno sa inyo. Para mamuno kay Trump. Para mamuno kay Elon Musk. Para mamuno kay Netanyahu. Para mamuno sa mga Hudyo. Sige, tama. Well, yan ay. Yan ay. Tama, yan ang isa sa mga estrangero. Tingnan mo ito. Paulit-ulit lumalabas sa mga estadistikang ito. Mahigit sa isang kapat, 26.3% ng mga Eritrea na naninirahan sa Scotland ay tinatayang nasa kulungan. Tinatayang? 26.3% ng lahat ng Eritrea na naninirahan sa Scotland ay nasa kulungan. Mahigit sa isa sa bawat 5 sumali. Lahat ng mga taong ito ay dumarating dito sakay ng bangka. Sinasabi niya na ang mga taong ito ay mga asylum seeker lang. Dagdag pa niya, hindi ko na ipapatugtog. Humahaba na talaga ang video. Ayoko mainip tayo sa karagdagang detalye. Sabi niya na ang tanging tinututulan lang niya ay sila, ay ang mga NGO na tumutulong sa pagdating nila. Yun lang. Pero sinabi niya na huwag ninyong pansinin. Ang mga taong ito ay normal na tao lang na tumatakas sa pag-uusig, katulad mo at ako. Isa ito sa mga pinakabobong kwento na umiikot ngayon sa kanluran, kahit saan. Ang isipin ng mga taong ito ay makakadagdag ng halaga sa mga highly developed at masaganang lipunan sa kanluran. Sa tingin ko ay dapat patawan ng parusang kriminal. Kung pinaniniwalaan mo ang kwentong yan, dahil ang mga taong ito ang nasa likod ng mga pagsalakay ng Shotar, sila ang talagang naghihikayat sa mga taong yon. Ang tinatawag nilang Global South na dumagsa sa Europa. Hindi ito titigil. Hindi titigil ang pagagos na ito, maliban na lang kung isasara mo ang gripo. Hayaan mong mas inisin pa kita, sa totoo lang. Panuorin natin ang natitirang bahagi ng video na ito. Iyan ang tinatawag na pagsalakay. At saka, magaling tayo. Ano yan sa Pero screen sa totoo dyan? lang, medyo Saka nga tanga rin pala. tayo. Ang galing natin dito sa bansa Ano natin yan sa pagdating screen sa dyan? pagprotekta sa sarili natin. Mula sa mga pananakop, hindi pa tayo natalo kahit kailan. Sabihin na lang natin, kahit legal na migrante ang mga ito, tingnan mo to. Kahit ito pa lang ay sapat na dahilan para tutulan ito. Kahit na hindi ko alam ang status nila sa imigrasyon, hindi ko alam kung paano sila nakarating. Malamang legal silang dumating. Sa puntong yun pa lang, base silang dito, dapat magkaroon ng emergency meeting tungkol sa kung anong gagawin. Tungkol sa pagbagsak ng demograpya na ito. Nakakatakot ito. Tingnan mo ito. At tingnan mo, may isa pa akong pananaw. Hindi nga sila masaya. Parang inalis mo ang isang hayop sa natural nitong tirahan at inilagay mo sa isang kulungan. Inilagay mo sila sa isang artipisyal na kulungan kung saan hindi sila sanay. Sinasabi natin na hindi sila masaya. Ang mga hayop ay nagdaranas ng stress. Ganon din sa kanila. Hindi sila masaya. Tingnan mo yan. Hindi sila masaya. Sa puntong ito, pwede bang may magmalasakit at ilabas ako sa bansang ito? Para sa lahat ng mga taong patuloy na nagsasabing ipapadeport nila ako. Literal na hinihiling ko na ngayon, pwede mo ba talagang gawin yon? Dahil sa takbo ng lugar na ito, sa takbo ng bansang ito, kung paanong wasak tayong lahat. Wala na tayong komunidad, tayo. Gumawa na sila ng sarili nilang mga ghetto, sarili nilang Sharia courts at kung ano-ano pa. Pero hindi pa rin sila masaya. At sila, ano sa tingin mo ang mangyayari? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Sabi niya, atakahin nila tayo. Tingnan mo kung gaano sila kaagresibo. Tingnan mo siya. Tingnan mo itong bagong dating. Tumayo pa lang sa akin! Tumayo pa, oo! Ako! Bumagpag kay Gina! Isang Marokyano! 50 taon na ang nakalipas. Hindi siya magsasalita ng ganyan. Nakadikit na ang mukha niya sa sahig. Wala silang respeto. Hindi sila masaya. At ganito ang ginagawa nila sa mga kalsada natin. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Mga grupo ng mga dayuhang lalaki nag-aaway sa may marinay natin. Agresibo. Ito ang UK mga pare. Tingnan mo to. Tinatakot ako ng mga taong to. Sa totoo lang, may ilang Briton din na walang tirahan sa totoo lang. At yung mga taong yon, yung mga taong ipinakita ko sa'yo, yung mga agresibong tao. Itong mga taong dumarating sakay ng bangka, itong mga taong ito, sila agad nakakakuha ng first class na tirahan, agad-agad. Kaya kahit para sa magandang dahilan nito, hindi mo kakayanin. Kung naubos na ang pera mo at binibigay mo lahat ng sahod mo o malaking bahagi nito, 20% ng sahod mo sa mga walang tirahan, yari ka. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa mga walang tirahan. Sige, maglatag ka na lang ng kutson sa tabi nila. Yan ang ginagawa mo. Hindi ko alam kung saan ang galing yan. Siguro, matagal ng penomenon yan. May mga tao talagang mahilig magpakitang buti at mag-astang matuwid. Gusto nilang maniwala na tama ang ginagawa nila.
Pero ikaw ang naapektuhan niyan. Nakita na natin lahat ng mga makakaliwa. Ayaw naman talaga nilang mag-ampon ng refugee. May ilan pero karamihan hindi. Hindi sila nag-aampon ng refugee. Ipinakita ko na sa yung video na yon na maraming beses. Pero gusto nila, ibang tao ang gumawa. At pakiramdam nila mabuti silang tao. Na, hey, mahal namin ang lahat. Itong mga taong ito. At ang ilan sa mga babaeng ito, nauwi pa sa pakikipagtalik sa kanila. Kaya talagang mali ito mga pare. Kasama natin silang namumuhay. Bantayan niyo sila.